Ang eksena, ang tagpo. Bahay sa isang bagong-bagong middle class subdivision na medyo marami-rami pa ang bakante. Kaya may sapat na espasyo para sa hardin at sa sobrang bago pa ay hindi pa nakapirmis ang ilang mga bahagi gaya ng mga bakod, gate at iba pa. Ang mga residente ng naturang bahay, ang mag-asawang Arnold at Jenica, na bagong-bagong kasal din lamang. Si Arnold ay isang guro sa paaralan na kilala sa kanyang pagiging estrikto kahit na PE teacher siya. Si Jenica naman ay ini-enjoy muna ang buhay may bahay dahil galing sa pamilyang mayaman at spoiled talaga sa kahit anong kailangan. Ang kaisa-isa nalang kapitbahay naman na si Nicanor Peralta ay isang senior citizen na ngayon ay tatawaging matandang binata. At ngayon ay sinusukat na lamang ang dapit hapon ng kanyang buhay sa mga bote-bote ng alak na araw-araw ay kanyang tinatagay. Ang tanging kasama ng matanda sa buhay ay ang kanyang alagang asong puti. At kung bakit Brownie ang pangalan ng aso niya ay huwag na nating tanungin. Kaya bakit hindi na lang po natin dinggin ang kwentong sinulat ni Macris Magbo Orpilla tungkol sa isang pagtataksil. Tungkol sa pag-ibig. Nasuwail. Tungkol sa krimen at sa paghahanap ng katarungan. Simulan na natin sa Sana Lord ang dulang pinamagatang Walang Kasalanan, si Canor. Hello, Ma? Ang aga mo yata nakatawag. Kakatapos ko lang mag-breakfast eh. Kayo ni Papa kumain na ba? 6 p.m. dyan sa New York, di ba? Kakain pa lang kami. Kakain na naman ako ng walang kamatayang salad. Parang nakakaamoy ako ng reklamo, Mama. Ikaw ba yan? Nakakasawa lang na puro healthy foods ang kinakain namin dito. Walang kanin. Uwi ka na dito, Ma. Bagsasaing kita ng maraming rice. Sa susunod na buwan siguro. Teka, Jenica, kumusta naman ang bahay na nalipatan ninyo? Hanggang ngayon, hindi mo pa naipapakita sa akin. 2 months na kayo nakalipat, hindi ko pa nasilip man lang kahit porch. Ma, sa house blessing na lang po para surprise. Medyo natagalan sa pag-renovate saka nagpa-landscape pa ako ng garden. For sure, mas malaki pa ang garden mo kaysa sa swimming pool. You know me too well, Mama. Ay, Ma, sure na ba ang pag-uwi nyo next month? Mag-book na ako ng flight ninyo para sigurado? Ay, naku. 2 months nang nade-delay ang pagbalik namin. Marami pang inaasikaso ang papa mo dito sa bagong business venture sa New York. Tawagan mo nga siya at pilitin. Ay, sige, Mama, I'll try. Kung wala lang sanang pasok sa school si Arnold, susunod kami dyan. Hindi pa siya pwede magbakasyon eh. Kaka-start lang ng school year. Saka hindi pa rin approve yung visa niya. Denied na naman? Ay, hayaan mo na. Kami na lang ang uuwi dyan soon. Naalala ko lang, nakapag-file ka na ba ng leave sa office? Na-transition mo na ba sa general manager na papalit sa'yo mga dapat niyang gawin? Yes, Ma. Don't worry. Saka, papasok pa rin naman ako sa office once in a while. Gusto ko lang munang magpahinga ng daily ng pag-drive at pag-oopisina para iwas stress. Alam mo na, nagsusubok kaming makabuo ng baby ni Arnold. Naiintindihan naman namin ng papa mo dahil 5 years na nga rin kayong sumusubok. Pero walang good news. Kaya nga pumayag siya na mag-step down ka muna sa car dealership dyan at ipamanage muna sa iba. Teka, Ma, may nagdo-doorbell po. Tawag na lang ako mamaya kung gising ka pa. Bukas na lang ako tatawag ulit. Mag-ingat ka lagi dyan, ha? Lalo na bago ang subdivision na nilipatan ninyo at kakaunti pa ang residente. We love you, anak. Opo, Mama. Bye. Love you too. Grabe namang maka-doorbell tong tao sa labas. Hindi makahintay. Kailangan sunod-sunod talaga. Sino ba to? Masilip nga muna sa bintana. Ay, siya na naman. Talaga nga naman kapag mamalasin ka, oh.
Jenica, tatanong ko lang kung napagawi ba dyan sa bakuran mo yung aso ko? Si Brownie? Ay, kahapon nakalusot na ang aso na yan. Nasira ang bagong tanim kong mga halaman. Sabi niyo itatali niyo ang aso niyo pero ngayon nakakawala na naman at hinahanap niyo dito. Magdadalawang buwan na hutong issue na to. Ba, pinagtataas mo ba ang boses? Ha? Tatanong lang ako, galit ka agad eh. Bilang mga tao ngayon, nung araw kapag magkakabit-bahay, nagtutulungan eh. Ngayon, pag nagbabangay na. Hindi naman ho sa nakikipagtalo ako pero nangako kayo na itatali niyo yung aso niyo hanggat hindi pa naayos yung nasira niyang fence sa may likod bahay. Nasira ng aso ko yung bakod pero hindi naman yung sinasadya aso Ay, yun eh. napagtalunan na natin yan nung isang araw eh. Nakaschedule naman sa isang linggo ang pagkakabit ng bago at mas mataas na bakod. Kaunting konsiderasyon na lang ho muna hanggang hindi pa naayos. Ba. Ako pa yung walang konsiderasyon. Ako nga ito nawala ng aso eh. Napakamalas ko naman sa kapitbahay. Pangit mo kausap! Ay! Pangit! Mukhang nasa likod bahay ko nga yung aso. Ay naku, sandali, ibubugaw ko palabas ng bakuran. Abangan mo na lang sa inyo. Uy! Ba't pinagbagsak ko? Talaga naman oh. Bastos sa babaeng to. Kapag mamalasing ka nga naman sa kapitbahay, isa na nga lang yung kapitbahay ko, masama pa ugali. Hoy! Jenica! Sana lang madala ka sa langit niyang kasama na ugali mo! Pangit! Wow ha? Ako pa talagang masama ang ugali. Ang kapal niyang kanor na yan ah. Naturingang matanda, parang bata kung umasta. Kasi naman kung bakit napapahig ako ni Arnold na gayahin yung mga ibang bahay dito na mababa yung bakuran. Ilang halaman ko na yung nasira, oh. Pati yung bagong usbong na flower bed nasira. At yung aso ng pasaway narito na naman. Shh! Shh! Balik ka na sa amo mo! Brownie! Tapos kung hindi naman baliw ang kanor na yun, puti ang balahibo ni Brownie pero iyon ang pangalan. Nung tinanong ko kung bakit Brownie, masyado daw kasing obvious kung Whitey. Ay, shh! Hoy! Brownie! Labas na! Shh! Ay, hagisap ko na lang ulit ng buto papunta sa kabilang bakod para siguradong umalis na. Eto ang fried chicken na tira ko kagabi. Bahala ka na, Brownie, ha? Pasaway kasi amo mo eh. Eto na, Brownie. Ay, hagis ko na. Umuwi ka na. Salamat naman, umalis na. Pero, nakakainis talaga. May bagong flower bed na naman ang nasira. Pangatlo na to this week. Ay, naku, si Mang Kanor naman kasi. Hindi na ako makatiis. Irereklamo ko ulit tong kapitbahay ko na to. Oh, love, ginabi ka na. Kumain ka na ba? Hi, babe. Oo, tapos na. Kasabay ko ang mga players eh. Grabe, nakakapagod talaga. May varsity training kasi ang mga bata. Hindi pwede si coach, kaya ako ang nautusang magbantay. Okay. Sige na, maligo ka na para makatulog na tayo. Untok na ako. Maligo? Pwede bang maligo ka rin ulit? Para magising ka. Dahil may isa nagising dito sa loob ng pantalon ko. At kailangan na atensyon mo. Love. Sige, tara na nga para makarami. Ang bango naman ng misis ko. Pasingot ka ng leeg. Arnold. Buhatin mo muna ako papunta sa shower. Tulog pa si Jenica. Medyo napagod ko yata kagabi. Ako na lang magluluto na agahan dito sa kusina para makapagpahinga pa siya. Omelette at bacon ang paborito ni Jenica. Ako rin naman napagod. Pero kailangan kong pumasok para sa practice game ng mga players. Di lahat ng tao ay pinanganak na may gintong kutsara gaya ng asawa ko. Maswerte lang talaga ako na napansin niya isang dukan tulad ko. Wow, ang bango naman niyang niluluto mo, love. Oh, babe. Bakit nandito ka na?
Susurprise pa naman sana kita ng breakfast in bed. Ako na magtatapos niyan. Mag-shower ka na at magbihis. Baka malate ka sa trabaho. Di ba sabi mo, maaga yung practice game ng basketball varsity? Oo. Sorry Alam ko Sabado ngayon pero kailangan ako sa school. Okay lang. Sige na, maligo ka na. Ako na magtutuloy nito. Swerte ko talaga sa asawa ko Nabanggit mo ang tungkol sa kapitbahay kahapon. Naitawag ko na sa barangay hall na nakakasakop dito sa village. Pwede daw tayo magsampa ng reklamo kapag naulit pa. Naulit? Pang 5 reklamo ko na yata yan sa 2 buwan na pagtira natin dito. Wala naman silang nagawa. Uy, kalma ka lang Huwag mo na lang pansinin. Alkoholik at namatayan ng asawa daw yang si Kanor, sabi sa barangay. Ay nako, gusto ko maawa pero hindi ko magawa. Ay nako, basta. Huwag kang basta magbubukas ng pintuan. Lalo na malaya siya nakakapasok sa gate natin, pati sa bakuran. Ayan pa nga. Next week pa magagawa yung bakod. Alisin ko sana ang init ng ulo mo, kaso late na talaga ako, babe. Okay lang. Sige na. Pumunta ka na sa kwarto at maligo. I love you. I love you too. Uwian na, team! 6 a.m. ang call time natin sa Lunes. Sir Rocco, good morning po. Sorry po hindi ako nakadalo sa practice game. Kadarating ko lang po Akala ko po kasi, aabot ako. Pasensya na po talaga, sir. Sa locker tayo mag-usap, Jesus. Sige po. Bilisan mo, Jesus. Marami rin ako lakad. Oo po. Sabi na nga pa, magagalit na naman si sir. Akala ko kasi aabot ako sa practice game kahit na sinamahan ko si mama sa check-up niya. Ay, importante pa naman ang practice kanina dahil next week na ang start ng inter-school games. Nasaan kaya si Jenica? Wala sa kwarto at sa banyo. Wala rin siya sa loob ng bahay. Nasa garahe naman ang kotse. At hindi rin nakalakang pintuan. Wala rin siya sa garden. Isa lang pwede niyang tambayan. Ang swimming pool area. Jenica? Nandyan ka ba sa may swimming pool? Jenica! Teka, Diyos ko. Si Jenica ba yung nakadapa sa tubig? Jenica! 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 Naialis na kita sa tubig. Jenica, baby, gising. Please, kumising ka. Jenica, please, kumising ka. Jenica, tulong! Tulungan ninyo kami! Tulong! Ang putlahan ng lamig mo na asawa ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero kailangan ko matayin ng emergency number. Jenica, huwag mo ko iwan. Asawa ko, please. Jenica! Mr. Rocco, sigurado ka bang walang ibang tao rito na mangyari ang insidente? Mag-isa lang talaga ang asawa mo? Walang ibang tao rito. Ako lang umuwi galing sa school. May practice game ang basketball varsity kanina umaga hanggang after lunch. Pagdating ko ng bahay, sa swimming pool ko na nabutan ang asawa ko. Teka, wala ka ba napansin na kakaiba nung dumating ka kanina? Wala naman. Lagi naman kasi naiiwan ng bukas ang gate. Pati ang bakod namin napapasok pa nga ng aso ng kapitbahay. Minsan, pati ang aso nakikiswimming din sa pool. Marunong ba lumangoy yung asawa mo? Marunong siya, marunong. Sa katunayan, swimmer siya nung high school. Kaya gusto niya may swimming pool kami dito sa bahay. Ang CCTV camera sa palibot ng bakuran, Mr. Rocco. Naka-off lahat? Simula kagabi, wala nang footage na nai-record. Alam niyo ba na sira na mga yun? Hindi ko nga alam. Si Jenica ang nag-aasikaso sa bahay. Hindi ko alam na may CCTV pala sa may pool. Kanina ko lang din naman nalaman ng sinabi ninyo. Nakalutang niyo nakita ang asawa niyo. Tama ba na sabihin na nakadapa niyo siyang natagpuan na lumulutang? Oo po. Tumalon ako kagad sa tubig at dinala siya sa gilid ng pool. Padapa siya nahulog o inihulog sa swimming pool kaya hindi nawala ng hangin ang baga niya. Kaya hindi pa siya lumubog papunta sa ilalim ng swimming pool. Kung pahiga siya nalaglag sa pool, lulubog ito at mabababad ng gustong saksak na tinamo niya sa likuran at sa balikat. Jenica, asawa ko. Huling tanong na to sa ngayon.
may pinaghihinalaan ka bang posibleng gumawa nito? May nakaaway ba kayo? Wala ho, wala. Ang kapitbahay namin, siya ang madalas na makasagutan ni Jenica. Kapitbahay. Opo. Okay, sige. Siya, Mr. Rocco, muli nakikiramay kami, ha? Dahil sa nangyari, hayaan nyo, iimbestigahan muna namin ang labi ng inyong misis. Tatawagan ka na lang namin kapag meron na kaming update sa autopsy report, okay? Gawin po ninyo lahat para mahanap ang gumawa nito sa asawa ko, please. Sige. Nakikiusap po ako sa inyo. Gagawin po namin ang lahat para mapalabas ang katotohanan, Mr. Rocco. Siya nga pala, hindi pa rin muna namin may babalik sa ngayon ang mga cellphone yung mag-asawa dahil alam nyo na. At saka natawagan na rin namin ang mga magulang ng biktima. Sige maraming salamat ho. Jenica, asawa ko. Kanina pa tayo nagdo-doorbell pero walang lumalabas na tao. Oo nga eh. Kanina pa rin tahol ang aso. Yung nasa loob ng bahay. Kapag hindi pa bumukas to, ikutan natin sa likuran. Ako na lang. Mag-abang ka dito. Pupunta ako sa likod bahay. Mababa lang naman yung bakuran eh. Aakyatin ko na lang. Okay. Sige. Mag-ingat ka, ha? Wala nga kayang tao. Tao po! Mr. Rivero? Mr. Canor Rivero? Ricky! Dito sa likuran! Kailangan mo makita to! Walang malay sa kalasingan ng may-ari ng bahay na makita natin sa damuhan. Pero napansin mo ba? May mahabang galos ang braso niya. At may kutsilyo na nakita sa may gilid ng gate ng suspect. Nang matagpuan natin siyang nakahandusay sa damuhan, may isang bote rin ng vodka na alak na wala ng laman. Ang alcohol volume ay 88%. No wonder lasing na lasing siya. At ang kutsilyo na sa tingin ko, kasing laki ng ginamit sa biktima. Pero hindi ba parang sobrang dali naman itong kaso? Nakita ka agad ang patalim na ginamit at walang malay ang suspect. Ano? Naglasing siya dahil napatay niya ang biktima? Hindi ba dapat tumakas na lang siya? Oo nga eh. Pero kailangan pa natin pag-aralan na mabuti. Sa tingin ko, masama ang lagay sa batas ni Canor Rivero. Maraming witness na nagsabi na lagi sila nagtatalo ni Jenica Rocco. Pati yung gwardya nitong village, yun din ang sabi. Ay, Ricky, bakit nakikita ako sa mga mata mo na hindi ka kumbinsido? Oo, ewan ko, Farah. Parang masyadong madali eh. Ganito, mauna ka na sa ospital para ma-interview mo yung suspect. Siguro naman, nagising na siya ngayon. Mag-iikot pa ako, baka may clues pa na hindi natin nakikita. Sige, partner. Anong nangyari sa anak ko, Arnold? Bakit nangyari ito sa anak ko? Kasalanan mo to. Kung hindi mo siya pinilit na lumipat dito sa bahay na to, hindi mangyayari ang ganito. I'm sorry po, Ma. Mahal na mahal ko po si Jenica. Alam mo ba na pati ang asawa ko inatake sa puso dahil sa gulat at sama ng loob? Nasa ospital ngayon ang papa ni Jenica, Arnold. Ano na lang ang gagawin ko, ha? Nag-iisa kong anak si Jenica. Arnold, ibalik mo ang anak ko! I'm sorry po, Ma. I'm sorry po. Tinatanggap ko po na kasalanan ko. Hindi ko alam na malala pala ang galit ng kapitbahay namin para gawin niya ganun sa asawa ko, Ma. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Kailan i-release ang katawan ng anak ko? Tapos na raw ang autopsy at pwede nang kuhanin bukas si Jenica. Papayag po ba kayo na ipang-cremate ang... Anak ko! Kawawa naman ang anak ko. Pinatay na nga. Gusto mo pang sunugin? Hindi! Hindi ako papayag sa cremation! Ma naman po. Huwag mo akong tawaging mama! Hindi kita kaano-ano. Ngayong wala na ang anak ko, lumayas ka na rito sa bahay na to. Pera ng anak kong ibinayad ninyo rito. Pero Ma, narito po ang mga alaala namin. Alaala? May tuturing bang alaalang pagkamatay ni Jenica? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Nananahimik siya sa penthouse na regalo namin sa kanya pero pinilit mo siyang bumili ng bahay dito. Mama, I'm sorry po talaga. Pinabalaan kita, Arnold. Wala kang kukuhanin na kahit ano sa mga naiwang ari-arian ng anak ko!
Para, nagsalita na ba? 2 araw na mula nung dalhin siya dito sa ospital. Bukas ililipat na siya sa piitan. Hindi niya talaga inaamin eh. Wala raw siyang maalala. Pero inamin niyang nagkasagutan sila noong umaga. Ang galos sa braso ni Canor ay mula sa kuko ni Jenica. Nakumpirma rin sa investigasyon. May pampatulog sa katawan ng biktima at may nakita rin kaparehas na gamot sa bahay ni Canor. Coincidence lang ba? Pero common ang pampatulog na yon. Hindi natin pwedeng maituro lang ang suspect dahil doon. Fingerprints. Walang fingerprints ni Canor sa patalim. Parang pinunasan ng handle at dugo lang ang naiwan. At ang nakakapagtaka pa, death by strangulation ang ikinamatay ng biktima. Pinainom ng pampatulog, sinakal, sinaksak at pinaanod pa sa swimming pool. Ay, grabe naman ang galit ng gumawa nito sa Kaya kanya. nga hindi ako kumbinsido na si Canor ang gumawa Masyado mababaw para sa akin ang motibo niya. Hindi natin alam kung anong iniisip ng mga kriminal. Hindi. Mali ka dyan, Farah. Trabaho natin na alamin kung anong iniisip nila at kung paano sila mag-isip. Yan ang makakatulong sa paglutas sa kaso. Sa bagay. Pasado 5:00 na. Di ba sabi mo pinapauwi ka ng maaga ng mama mo at kapatid mo? Birthday ng pamangkin mo. Oo. Nako. Oo nga pala. Tawagan mo na lang ako pag may balita na, ha? Leo, happy birthday! Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Siyempre naman! Ang mahal kaya nitong basketball shoes na to. Oo. Kaya favorite kita, Tito Ricky. Wala ka naman choice Ako lang ang kapatid ng mama mo. Nag-iisang anak din ang papa mo. Kahit na, favorite pa rin kita. Naku, bolero ka talaga. Naku, Tito Ricky. O nga po pala, may teacher ko, kamamatay lang ng asawa. Oh, Alam ko nga po, nabalita sa TV. Tama, ikaw ata ang isa sa mga nag-iimbestiga. murder? Baka yung kay Jenica Rocco. Yun ba? Tama ba? Teacher ang asawa niya. Tama. Sa school mo nga siya nagtuturo. Doon sa school na pinagpapasukan mo, di ba? Opo, Tito. Oh. Alam mo, natatakot po ako dun kay Sir Arnold. Ano? Bakit? Bakit naman? Mukha naman kagalang-galang at malumanay pang magsalita yun, Hindi po siya ganun. Kapag nagagalit po siya, nalilisik ang mga mata. At ang sakit niyang manulak. Manulak? Ano? Kasi, Tito, nung sinamahan ko magpa-check up si Mama, hindi ako umabot sa practice game. Binalyan niya ako sa locker. Opo, nagkapasa nga po ang balikat ko. Tapos, ang sama po ng tingin niya. Akala ko nga po sasakalin po ako nakakatakot po talaga. Grabe. Bakit hindi mo sinumbong agad? Hindi naman po kasi madalas mangyari. Pero napansin ko, lagi pong mainit ang ulo niya. Wiwirduhan na nga po kami. Hindi siya mukhang malungkot. Lagi po mukha siyang galit. Leo, makinig ka, ha? Huwag mong sasabihin sa iba itong sinabi mo sa akin, ha? Opo. Iwasan mo rin magalit ang teacher mo na yan. Kakausapin ko mama mo. Kapag naulit pa yan, ipapalipat kita ng school. Hala, ayoko po. Sayang naman po ang varsity scholarship ko. Sayang, pwede mo naman makuha sa ibang school yun, Kung matanggal yung barumbadong teacher nyo, baka hindi mo na kailangan lumipat. Dapat pala hindi ko na lang kwento sa inyo. Baloko to, ha? Buti nga sinabi mo, tara na. Tara sa park, maglaro tayo. May dala akong rubber shoes. Ano? Sige pa. Ha? Pero ang lumang sapatos ko ang gagamitin ko. Hindi ako malukot at madumayan to regalo na po. Ikaw talaga. Sige, halika na. Uy, Farah. Tingnan mo, mayaman pala ng pamilya ni Jenica. May inarkila pa na mourners. Taga-iyak kahit na kanina pa walang tigil ang iyak ng mama niya. At parang nakikipag-contest sa pag-iyak ang asawa ni Jenica. Oo. May tensyon sa paligid, no? Napansin mo? Ayaw pala kasi talaga ng pamilya ni Jenica sa napangasawa nito. Kasi richie-richie tong si Jenica habang purita naman tong mister niya. Tapos ngayon, anong issue nila? Binabawi ng parents ni Jenica ang bahay at kotse ng anak nila. Kaso nagmamatigas daw tong si biyudong mister. Talagang alam mo pa ang drama sa pamilya nila, ha? Ito naman, narinig ko lang sa CR kanina. Nagchichismisan yung mga crying ladies, Hanggang ngayon na magsisimula ng paglilitis, hindi pa rin ako kumbinsido na si Canor ang pumatay kay Jenica. Kailangan makahanap ako ng mas matibay na ebidensya. Susundan ko muna ang kutob ko. Mamanmanan ko si Arnold.
nakakamasid dito. Mali pala ako. 2 araw na tayong naka-stake out dito. Wala naman nangyayari. Kahapon, hindi umuwi si Arnold sa bahay nila. Teka, ayun, mukhang may tatawagin siya. Fairness, ang liwanag nitong camera ng phone mo. Pag zoom ko, kita ko kahit malayong hawak ni... Teka, bakit parang iba yung phone niyang dala? Ha? Patingin niya. Alam ko ito yung mga phone ni Arnold eh. Pwera na lang kung nagpalit siya agad ng cellphone. Pula ang phone na hawak niya eh. Tumalikod pa, Farah. Gusto ko pa naman makita ang ekspresyon ng mukha niya habang may kausap siya sa telepono. Ibang pakiramdam ko, ha. Pasalamat ka talaga kung partner mo. Magalaw tayong dalawa dahil lang sa mga hunch at kutob mo. Iba talagang pakiramdam ko. Teka, may cap at shades ka ba dyan sa likod? Bababa ko. Kailangan makuha ko ang pulang cellphone na yun. May humintong kotse sa tapat ni Arnold. Sumakay na rin siya. Ano, susundan ba natin? Oo. Siguruhin mong malalaman natin kung saan sila pupunta. Tara na. May sapat na distansya ng sasakyan natin mula sa kotseng pula ng sinakyan ni Arnold. Grabe, bakit pakiramdam ko car chase to kahit hindi naman? Bigla naging exciting ang mga kaganapan. Mas gusto ko pang maging boring at straightforward ang mga kaganapan, Farah. Kesa makumpirma natin ang masama nating hinala. Mag-seatbelt ka, Ricky. Sige. Ngayon mo makikita ang galing ko sa pagmamaneho. Sige. Ano? Gusto mo bang pumasok sa loob? Garage mo, Tel eh. Sa isa sa mga pinto sila pumasok. O tapos, anong gagawin natin kapag pumasok tayo? Alangan namang katukin natin ang mga kwarto. Teka, baka naman manipis sa mga dingding. O, diba? Pwede. Ano? Game ka? Hoy. Teka, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Uy, wala naman akong tinitingnan, ha? Feeling mo naman, kursunada kita. Kahit bagay tayo dahil maganda, matangkad at sexy ako, hindi kita type, no? Lokon to. Feeling mo naman. Hindi rin kita type. Sige na, ipasok mo na sa katabing kwarto. Kailangan makumpirma lang natin kung sino yung sumundo kay Arnold. Wala naman ako marinig. Kanina pa nakadikit yung tenga ko rito sa may wall. Oo nga. Kanina ko pa rin inaabangan kung lalabas na yung kotse sa kabila, pero wala. Alam ko na. Baka pwedeng, kunyari na mali ako ng pasok ng kwarto. Teka, baka mamukhaan ka ni Arnold. Nakapusod ang buhok ko at nakasuot ng cap at all black na t-shirt at pantalon nang magkita kami nung investigasyon. Baka kapag nakalugay ang buhok ko at nakatapis lang ako ng tuwalya. Ano? Tuwalya lang? Farah, hindi kita inutusan na maghubad para lang sa... Okay lang, no? Confident naman ako sa katawan ko. Isa pa, kaysa mukha tayong ewan dito na nag-aabang, mas mabuti pa na gumawa na tayo ng hakbang. Teka, magpapalit lang ako ng damit sa banyo. I mean, maghuhubad lang pala ako sa banyo. Sige. Sino mag-aakala na malalagay kami dalawa sa posisyon na to? I'm ready! Masyado namang nagmukhang babae itong partner ko. Hoy, ano? Titigan moments? Tara na! Baka hindi na sumagot sa pinto ang nasa kabila kapag nagsimula ng bouncy-bouncy on the bed moments nila. Mamaya ka na magandahan sa akin. Sige, tara na nga. Sasamahan kita. Sisilip lang ako sa pintuan. Teka, sa kaliwa ba o sa kanan? Sa kanang kwarto, paglabas ng pintuan, ha? Farah? Oh. Mag-iingat ka, ha? Oo naman, maliit na bagay. Babe, I'm here! Pabukas! Babe! Bilisan mo magbukas! Ang ginong magtapis, babe! Ayan, parang may magbubukas na. Ihanda mo na ang acting mo, Farah. Sino ka? Babe! Oh, sorry. Mali pala ako ng nakatukang kwarto. Honey, sino yan? Yan na ba yung pagkain? Namalila ng kwarto! Game na ulit, honey. Dalian mo, Arnie, honey! Actually, hindi ako nagkamali. Siguradong matutuwa si Ricky Honey sa ibabalita ko sa kanya. Ay! Pagkaya tuloy ako sa honey nila.
confirmed? Honey, Ano? ang sabi ko, Ha? tawagan nila dun sa kwarto, Arnie, honey. So positive. May babae si Arnold Rocco? Pero ang tanong, gaano katagal na sila ng babae niya? Teka. Magbihis ka na. Baka sipunin ka eh. Teka, gusto mo bang makita ang nasa loob ng tuwalya? Ano? Hindi, no? Hindi. Umayos ka nga. Pumasok ka na sa banyo. Magbihis ka na. Sana nakita mo kung paano nag-transition sa pamumutla at pamumula ang mukha mo. Lokon to, pinagtitripan mo na naman ako, ha? Sige na, bihis ka na. Pagkabihis ka, alis na tayo Libre mo akong dinner. Gusto ko ng pizza. Nagutom ako sa undercover operation. Undercover eh. Nakahubad ka pa nga. May Sige sinasabi na. ka ba, partner? Wala. Sige na, libre ko. Nagutom ako eh. Nagutom din ako sa'yo. Ricky, bakit nandito tayo sa bahay ng kapatid mo? Dito na lang tayo kumain. Nagpa-deliver ako kanina ng pizza habang papunta tayo dito. Wala kasing kasama ang pamangkin ko eh. Nasa Hong Kong ang parents niya. Saka may ipapagawa ko sa kanya. Ipapagawa? Oo. Teacher ni Leo si Arnold. Baka mahanap niya ang pulang cellphone sa school nila. Tara na sa loob. Naghihintay si Leo. Tito Ricky, Tito Farah! Tara, kain na! Uy. Sinunod mo talaga ang billing ko na mauna ka na kumain, ha? Ubusin mo nga muna yan, ha? Sa bibig mo bago ako magsalita. Opo. Talaga, oh. Oh, tubig. Oh, nasa mid tuloy. Salamat po. Teka, gabi na po May operation pa po ba kayo? Saan po kayo galing? Bakit parang gutom na gutom ka, Tito Ricky? Nakakaisang slice ka kagad ng pizza, isang subuan lang. Galing kami sa motel Linawin mo nga, para. Oh, tubig. Magtsuhin nga kayo. Motel? Oo, may inimbestigahan lang. Grabe, Leo, gutom na ako. May hot sauce kayo? Nakasama tong pizza Ay, sa ref po, tita. Pakitingnan na lang. Feel at home po Okay. Ikaw, Ricky, gusto mo hot sauce? Sige. May beer din dyan sa ref nila. Kuha ka, tigisa tayo. Yun, ayos! Leo, Po. pwede mo ba akong ipuslit sa faculty room mo o kaya dun sa gym ng school nyo kung saan nakalagay ang gamit ng teacher mo? Gamit po ng teacher? Si Sir Arnold po ba yun? Oo. May hinahanap lang akong pulang cellphone eh. Pakiramdam ko may makukuha akong lead doon. Ay, sakto po, Tito. May practice game kami bukas ng umaga. Sa Sabado. Ihatid mo na lang ako tapos bahala ka na, Tito. Sige, Sabado talaga pala ang practice games niyo. Baka manood na rin ako. Ayan, okay po. Isasama niyo po ba si Tita Farah? Hindi. Hindi na siya pwede makita uli ni Arnold. Leo, Po. late ba talaga dumarating ang teacher mo? Medyo po. Saka paalis-alis siya ba naglalaro. Kapag dumating na ang coach namin, madalas iniiwan na niyo po kami. Tapos bumabalik na lang uli kapag patapos na po yung game. Ano? Akala ko tuloy-tuloy siya nagbabantay sa inyo. Itong practice game pa naman ang alibay niya nung araw na napaslang ang asawa niya si Jenica. Ngayon, mas dapat na ako mag-imbestiga. Mainipin po talaga si Sir Arnold. Yan lang po ang observation ko. Tito, talagang habang naglalaro po ng basketball tayo nag-uusap? Oo, dribbling lang naman to eh. Saka wala pa naman tao. Isa pa, gusto ko magpapawis. Ang dami nating nakain pizza kagabi. Masyado po yata kayo nako-conscious sa abs niyo po. Bah, siyempre, inaalagaan ko to. Ay, Tito. Oh. Ayan na po pala si Sir. Teka lang po Parang itim naman na cellphone niyang gamit. Ayun parang may kachat pa nga siya sa phone. Kaya nga kailangan mahanap ko kung nasa ng pulang phone na nakita kong hawak niya. Sige po, Tito. Tutulungan kita kapag may tsansa. Tito. Nagdatingan na mga teammates ko. Kapag dumating na ang coach at nakapag-attendance na si Sir Arnold, aalis na yan. Pwede niyo na po siyang sundan. Titingnan ko din po kung may makikita ko sa locker niya at sa faculty room na rin po. Sige. Pero mag-iingat ka, ha? Apo. Kapag nagkabukingan,
tawagan mo ako. Sige okay? po, Tito. Mag-iingat rin po kayo, ha. Sige. Hello, Farah? Ricky, naalala mo nung nagpahanap tayo ng nakaparadang kotse na may dashcam at ang CCTV na malapit sa bahay nila Jenica Rocco? Oo. Yan ba yung isang house and lot na nasa abroad na may-ari? Mismo. Nakauwi na ang homeowner at ipinasa na rito sa station ang memory card ng dashcam at CCTV camera nila. Hindi pa namin binubuksan na i-transfer pa lang sa system. Hintayin ka namin dito sa station. Okay, sige. Papunta na ako. Magpapaalam lang ako kay Leo, ha? Nandito kami sa school nila eh. Okay, ingat ka. Sabihan mo rin si Leo na mag-ingat siya. Okay. Kung cellphone akong pula, saan ako magtatago? Grabe, nakakatakot pala ang ganito. Baka biglang dumating si Sir Arnold. Kalat naman kasi ng mga gamit niya dito sa faculty room. Kung alam ko lang na ganito, sobrang nakakakaba. Hindi na ako magpe-presenta na maghanap dito sa gamit niya. Wala, may tao. Magtatago muna ako dito sa ilalim ng lamesa. Sana lang hindi siya lumapit dito. Hello, Karina. Sige, pupunta na ako. Kukunin ko lang ang bag ko sa gym locker. Basta, hintayin mo ako. Akong bahala. Ay, oo na. Sige na. Bibilisan ko na. Huwag ka na umiyak, Honey. Bye muna. Oo, tatawagan kita kapag nariyan na ako. May araw din kayo sa akin. Namatay na nga ang asawa ko. Parang hindi pa helpful ang mga insurance agents niya. Sa akin naman nakapangalan ang life insurance proceeds ayaw pa ibigay. Ay, siguro nakausap na sila ni Mama Marta. Matandang yun talaga ang tinik sa mga plano ko. Ay, nagmamadali na ako. Di ko na kukunin ang bag ko sa locker. Babalikan ko na lang mamaya pagkatapos ng practice game. Grabe, ang dami kong kaba. Buti na lang lumabas na siya. May nabanggit siya ng locker room. Baka nasa locker room ang pinapahanap ni Tito Ricky. Nakita niyo, hindi ba? Oo, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Malinaw sa video na bumalik sa bahay si Arnold noong umaga na supposedly nasa school siya. Halos magkasunod lang sila ni Canor. May hawak ng bote ng alak si Canor nung magpunta siya kay Jenica. Hindi nga lang rinig ang pinag-usapan pero siguradong may kinalaman sa aso. Dahil hawak ni Jenica ang leash ng aso. Nang makipag-agawan si Canor sa tali ng aso, nakalmot ni Jenica ang braso ni Canor. Nasagot na kung bakit may galo si Canor sa braso. Tama nga sinabi ni Canor na nakatulog na siya sa damuhan matapos siyang ipasok sa loob ng bahay si Brownie. Yung aso niya. Sa buong video, hanggang sa oras na nagdatingan ng mga police cars at ambulansya, hindi na bumalik ulit si Canor sa bakuran nila Jenica. May 30 minutos din sa loob ng bahay si Arnold bago siya muling umalis. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 30 minutos. Ricky, tiningnan ko ang autopsy report. Ang timestamp na nasa bahay pa rin si Arnold, akma sa time of death ni Jenica. Sapat na mga ebidensya na to para makakuha tayo ng arrest warrant. Ngayon, ang kailangan na lang natin ay motibo. May isa pang tanong, Ricky. Ano? Paano napunta ang kutsilyo na may bahid ng dugo ni Jenica sa bakuran ni Canor? Sige. Pariwan nga ulit ang video. Pakihanapan ng anggulo na pauwi si Arnold galing sa school bago niya makita si Jenica sa swimming pool. Tama nga. Ayun! Ha? May kumislap na bagay nang may itinapon si Arnold sa lupa. Malapit sa gate ni Canor. Kita mo? Sa tapat ng bakuran ni Canor ang daan niya. Kaya pwede niyang basta ihagis ang kutsilyo. Nakuha ko na. Sa locker room po pala niya nakatago. Talaga? Pupuntahan kita. May arrest warrant na rin kami para kay Arnold Rocco. Papunta na kami dyan sa school. Kaya huwag kang lalapit sa kanya kahit na ano mangyari. Hintayin mo ako. Pero Tito... Bakit ba? Bakit, Leo? Bakit parang nauutal ka? May problema ba? Ang problema, pakailamero tong pamangkin mo. Arnold! Leo! Leo, nasan ka? Hayop ka, Arnold! Huwag mo sasaktan ng pamangkin ko, ha? Leo! Tito Ricky! Nahuli niya ako! Tito Ricky! Tulungin mo ako! Nandito ako sa... Ay, namatay na ang tawag. Hindi mo tuloy nasabi na nandito ka sa swimming pool. At kapag hindi ako nakatakas mula sa mga pulis mamaya, ikaw ang susunod na mamamatay, Leo.
bumaba ka pa ng sasakyan? Inaayos ko lang to tapos sabay tayong lalabas. Teka, bakit itinatali mo yung bata sa bakal na yan? Huwag mong sabihin... Nabasa niya ang laman ng burner phone ko. Naabutan ko siyang binabasa lahat ng pinag-uusapan natin tungkol sa insurance money ni Jenica. Tungkol sa relasyon natin simula pa high school tayo. Makakadagdag pa siya sa ebidensya laban sa akin. Mas lalo natin hindi makukuha ang pera. Pero, tama na Arnold. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Ang kasalanan natin. Si Jenica na ang una at huling biktima. Kirina, bumalik ka na sa kotse! Yung bata, nakatakip pa ang bibig at gusto mong ihulog siya sa tubig na may pabigat na nakatali sa katawan niya? No! Hindi ako papayag. Tigilan mo yan! Kirina, bumalik ka na lang sa kotse. Susunod na ako kapag na-dispatch ako ng witness. Arnie, ano na lang ang buhay na ibibigay mo sa magiging anak natin? Kung makukulong ka naman pala. Arnold Rocco! Sumuko ka na! May mga ebidensya na kami nakalap na ikaw pumatay sa asawa mo si Jenica Rocco. Lahat ng sasabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo. Kaya sumama ka na lang na mahinaon sa amin sa presinto. Hindi! Kapag lumapit kayo, ihulog ko sa tubig itong batang to! Malalim pa naman ang swimming pool! Arnold, ano ba? Sumuko ka na, please! Para sa magiging anak natin. Please, hindi na kaya ng konsensya ko kung may isa na namang masasaktan. Pumayag lang naman ako na mawala sa landas si Jenica dahil sabi mo para maging masaya tayo. Gusto ko lang naman ng maayos na buhay para sa ating tatlo ng magiging anak natin. Pero hindi ganito! Hindi! Hindi ako papayag na makulong! Buong buhay ko nalugbok ako sa kahirapan! Ngayon may tsansa na ako maging milyonaryo! Wala na makakapigil sa akin! Hindi na ako mamatahin na mga matopobreng tao! At magkakasama na tayo, Kirina! Ang dami mga barila nakatutok sa atin, Arnold. Please, sumuko ka na. Wala na tayong kawalangan. Huwag kayong lalapit! Kung hindi, iuhulog ko itong batang ko! Kirina! Leo! Leo, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa po ang paa at kamay ko. Ang higpit ng pagkakatali ng lubid. Pero salamat pa rin po, Tita Ricky, sa pagliligtas niyo po sa akin. Hindi pa nga rin ako kinakausap ng mama mo eh. Dahil muntikan ka mapahamak dahil sa akin. Buti na lang talaga may locator ang phone mo, nahanap kita kagad. Wala naman po kayong kasalanan, Tito. Baliw lang talaga po yung Arnold Rocco na yan. Tito, ang cool po pala ng trabaho niyo, ano? Gusto ko na rin po maging pulis. Kagaya ninyo ni Tita Farah. Nako, wag. Mas magagagalit sa akin ang mama mo niyan. Ang importante sa ngayon, nakakulong na ang tunay na may sala. Aha. May bisita kayo. Magandang hapon! Magandang hapon! Uy, magandang hapon po. Buti naman, na-process ka agad ang mga papeles ng release mo. Gusto ko lang sana magpasalamat. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo, ha. Kundi dahil sa inyo, baka nakakulong pa lang ako ngayon, eh. Ginawa lang po namin ang trabaho namin, sir. Nagpapasalamat pa rin ako. Alam niyo, nangako rin ako na ayusin ko na yung buhay ko. Ha? Hindi na ako maglalasing kagaya ng dati. Saka kahit ganito ako magsalita, kahit di ako nakainom, lasing na ako, di ba? Wow, good news nga po yan, Mong Kanor. Fighting po. Fighting. Nagbigay ng malaking pabuya ang nanay ni Jenica sa atin para sa pagkakahuli ng totoong kriminal. Pero gusto niyang malaman ang tunay na nangyari at mapanood ang videos at mabasa ang messages sa pulang cellphone. Pwede naman nating sabihin na totoo na hindi natin tinanggap ang pabuya. Pero handa ba ang magulang ni Jenica na malaman ang totoo? Handa rin ba sila malaman na pinatulog ang anak niya? At na magising sinakal, sinaksak at saka hinulog sa swimming pool ng sarili nitong asawa para lang sa pera? Mukhang alam naman na nila. Gusto lang siguro nilang marinig mula sa iba. Bukas, puntahan na lang natin sila sa bahay nila. Nagpapasalamat na lang ako at natapos na ang lahat ng to. Nakakalungkot lang na hindi nakaligtas si Karina at ang anak nila. Mahal talaga niya si Arnold para isangga ang sarili sa tama ng bala. Parusa siguro ng langit siyang kay Arnold. Tara, nagugutom na ako eh.
Bili tayo ng pizza. Siguradong gutom na rin niya si Leo. Pizza po? Oo. Sige, tito, order na. Habang andito pa po si tita para. Oh, bakit naman habang nandito ako? Mas behave po kasi si Tito Ricky. Tsaka mas maraming order na pagkain kapag andito po kayo eh. Ikaw talaga. Intrigero ka talaga, no? Intriga nga ba?